Maraming beses ko na po talagang pinag-iisipan kung ibabahagi ko po ba ito o hindi. Sa takot at pag-aalinlangan dahil na rin po sa mga nangyari. Sobrang recent lang po kasi nito. Itong late Feb lang po. Actually, ayoko na talaga sana siyang balikan. Dahil totoo pong nakakapangilabot. Nagsimula po ito noong makaramdam ako ng kakaiba sa araw-araw. Naisip kong humingi ng tulong sa friend kong Becky. Natawagin na lang po natin siyang Mark. Sabi ko parang ang dami kong kamalasan lately. Binangga yung auto ko, pinaalis ako sa parking rental ko, at marami pang iba na parang kabuting nagsulputan na lang. Advice niya sa akin, dapat daw magkaroon ako ng pangontra kasi baka may sumasalbahe o naiinggit sa akin. So pumunta kami nun sa isang spiritual healer sa may bandang Antipolo, Rizal. Dinasalan ako at binigyan ng amulet na ilang araw ding dinasalan. Binayaran ko yon. At ang sabi, dapat daw ay araw-araw dinadasalan yon ng morning bago ko simulan ng araw ko. Tumagal naman sa akin yon hanggang dumating yung araw na bigla na lang din yung nawala. So sabi ko kay Mark, kukuha ulit ako. Kako, samahan niya ako ulit. Ang kaso Sir Kira, ang sabi ni Mark, patay na raw po yung albularyo na yon nung pandemic pa. Kaya sabi ko, maghanap na lang ulit kami. Dumaan ang mga buwan, taon. Nakalimutan ko na rin yung tungkol doon. Tapos meron kaming common friend ni Mark na schoolmate, office mate niya before. Tapos kasalukuyang classmate ko naman sa interior design class ko. Si Nina. Mabait po siya, masayahin, matalino, maalalahanin at mabuting kaibigan. Kaya naman madali rin kaming naging close sa school. Simula first year ay classmate ko siya. Siya lang kasi yung maituturing kong totoo sa lahat ng mag-aaral sa school namin na puro mga anak mayaman. Hindi naman maipagkakailang may mga kaya yung mga nandun dahil sa mahal ng tuition. Pero doon mo makikita yung mga taong pa-cool, social climber, basta lahat ng mga wannabe. Anyway, siya yung laging kasama at katulong ko sa mga plates and projects namin. Isang araw, magfa-finals na kami nun. Hell week kung tawagin nga namin. Dahil sa malaimpyernong pasakit ng mga deadlines at schoolworks namin. Hindi nagpaparamdam nun si Nina. Kaya naman nag-aalala na ako dahil nga finals na namin. Tapos hindi siya pumapasok. Hindi na rin siya nakapag-submit ng mga plates, projects, and requirements. Sa pagkakakilala ko sa kanya, very OC siya sa mga reviewers at lahat ng mga schoolworks. Siya pa nga ang nagre-remind sa akin ng mga submissions. Hanggang sa natapos ang school year na yon, nauna na ako ng 1 taon sa kanya. Naging lower batch na namin siya at hindi ko na siya nakakausap talaga. Hanggang sa naging classmate ko ulit siya this sem. Hindi ko kasi tinake yung subject na yon dahil ayokong ma-stress sa lecture subjects. Puro plate subjects yung kinuha ko last term. Natuwa ako nung maging classmates ulit kami. Doon niya sa akin ikinuwento na nagkasakit na naman raw siya. Tama po Sir Kira. Na naman, dahil hindi po siya nawawala ng sakit at iba-iba po ang diagnosis sa kanya. Nung tumigil raw siya ng ilang term, nagkaroon daw po siya ng depression. Maraming ipinainom na gamot sa kanya, pati mga sleeping aids.
Tapos ngayon raw po, nanghihina at nilalagnat siya ng paulit-ulit. May time nga na bigla na lang siyang namumutla sa gitna ng klase namin. Sabi ko magpahinga siya at umuwi na lang kung hindi niya kaya. Tapos may mga araw din naman na ang liksi-liksi niya. Nung nagkita kami ni Mark, naikwento ko lahat ng mga nangyari kay Nina. Sabi ko, bakit siya ganon? Ganon ba talaga kako siya? Nag-aalala na kasi talaga ako nito. Kasi hindi ka ako normal yung ganon, di ba? Ang sabi ni Mark, ganon daw talaga si Nina. Dahil may nakabantay daw sa kanya na nilalang. Entity o kapre. Hindi tukoy. Basta ang sabi raw ng huling tumingin sa kanya na albularyo, binigyan na raw po siya ng taning. Na hanggang 38 years old na lang daw po ang itatagal niya sa mundo natin. Dahil kukunin daw po siya nung nagbabantay sa kanya. Yung gulat ko nun, Sir Kira, grabe po talaga. Napaisip ako na kaya pala parang inuunti-unti siyang bigyan ng sakit para manghina yung katawan niya. So bilang isang concerned na friend, nagbalak kami ni Mark na tulungan siya. Naisip kasi namin, parang hindi rin kasi namin kayang dumating yung panahon na yon. Nahuli na ang lahat, tapos wala man lang kaming ginawa na wag sanang mangyari. Matagal naming pinag-isipan at pinagplanuhan ang lahat. Ayon kay Mark, sabi ng mga napagtanungan niya na maalam sa mga ganong klaseng nilalang, malakas raw po yung pakiramdam nun. Na dapat daw po, hindi makahalata na may gagawin kami para makontra yung kung anumang nakabantay kay Nina. So 'di ba ang hirap? Kasi hindi mo alam kung papaano at kung kanino ipapaalam na kikidnapin o kukunin namin si Nina para dalhin sa manggagamot. So ang napagplanuhan namin, pumunta kami sa lugar ng manggagamot. Kaso bago siya matignan, kailangan naming magpabook muna. Ang oras ng booking nila ay 2 a.m. Yes, madaling araw. Tapos kapag nakapagpabook ka na, pupunta ka doon ng 12 noon para sa gamutan. Bakit? Sikat po kasi itong manggagamot na to at talagang malakas daw po, kaya mahaba raw po yung pila. So ganito po ang nangyari. Dito na po nagsimula ang lahat ng dinanas namin. 1 a.m. Umalis po kami ng Pasig kung saan kami nagkita ni Mark. Isinama ko yung pinsan kong lalaki na si Jay. Para kung ano't ano man, may lalaki kaming kasama. Nga pala, tulad ng nabanggit ko po kanina, bawal makahalata yung nilalang. So kahit sa pinsan ko, hindi ko sinabi kung saan kami pupunta. Basta kako, samahan niya lang kami. Tinawagan namin nun si Nina. Sabi lang namin, pupunta kami dyan ha. Ibabalik ka rin once na mabook na. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, matalino si Nina. Walang tanong-tanong na umuo siya sa amin at nagbilin na mag-ingat daw kami. Sa Pasay ang ruta namin nun. Nag-waste ako bandang tulay na ng Magallanes dahil medyo delikado at hindi ko gamay yung lugar. Bilang looban kasi at kilalang magulo ang parte na yon ng Pasay. Nung malapit na kami, bandang SLEX Highway na po, para akong nawala sa sarili. Sinisigawan na raw ako nila Mark dahil iba na raw yung pinupunto kong daan sa itinuturo ng Waze. Nagpanik ako nun. Halos tumigil kami sa gitna ng SLEX. Lahat ng sasakyan sa likod namin ay bumubusina na. Pilit kong nilabanan yung kalituhan ko. Kasi alam kong kahit nakapikit ako, kayang-kaya kong tahakin yung lugar na yon. Doon kasi ako nag-aaral sa una kong course. At doon din ako tumira habang nag-aaral ako noon.
Kaya imposible akong malito o maligaw. Nang nabagtas na namin ang daan na yon, huminto kami saglit bago pumasok ng tuluyan sa mismong barangay kung saan naka-address yung pupuntahan namin. Paghinto ko, nag-sign of the cross at nagdasal kami. Pagkatapos ay nagsalita si Mark. Sabi na naramdaman nun kung saan tayo pupunta. Gagawa at gagawa yun ng paraan para hindi tayo matuloy. Guguluhin niya tayo. Sa mga oras na yon, alam na rin ng pinsan ko. Nabanggit ko rin sa kanya yun minsan. At alam niyang dapat nga ay biglaan at walang dapat na makaalam. Sabi ko kay Mark, paano? Andito na tayo Tuloy na natin para matapos na. So tumuloy po kami. Iniwan namin sa sasakyan yung pinsan ko para magbantay. Naglakad na lang kami ni Mark noon sa iskinitang papasok. Hinanap namin yung number ng bahay ng manggagamot. May isang padjak driver na sumusunod sa amin noon. Tinanong niya kung sino at kung saan ba yung hinahanap namin. Matanda na siya at may kakulitan. Nang nagtanong kami, itinuro niya kami sa isang masikip at madilim na iskinita na parang isang tao lang ang kasya sa pagitan ng mga pader at walang kailaw-ilaw. Tutuloy na sana si Mark pero napaatras ako nun. Alam ko kasi ang hilat siya ng bituka sa lugar na yon. Minsan na kasing nalooban yung apartment ko sa isang barangay, hindi kalayuan doon. Kaya sabi ko kay Mark, wag. Mabuti na lang at may dumaan na padjak na demotor. Medyo bata pa yung driver nun at maalam sa mga daan. So sumakay na lang kami ni Mark. Mabait naman yung totoy na driver at naihatid niya kami sa tamang address. Pagbaba namin doon, nandun na yung bantay. Sabi sa amin, fully book na daw sila at isang buwan pa yung next na slot na available. Nagkatinginan kami ni Mark. Wala naman kaming magagawa kung ipipilit namin, kaya nagpasalamat na lang kami. Bago kami sumakay ulit doon sa padjak, nakita namin sa may poste ng ilaw, mga 10 hakbang mula doon sa address na pinuntahan namin, yung matandang padjak driver na itinuro kami sa madilim na iskinita. Nagbuga siya ng usok ng sigarilyo habang nakatanaw sa amin. Dali-dali na kaming sumakay sa padjak ng totoy driver. Nagpasalamat kami at hindi na rin kami nagpasukli pa. Kinuha ko yung pangalan niya at ibinigay ko yung number ko. Sabi ko, tawagan niya ako kapag may slot na available na. Pagkatapos, umalis na kami. Bago umuwi, dumaan kami sa isang maingay na bar sa Marikina para makapagpagpag. Kasi totoo po ito, Sir Kira. Mula pagsakay namin ng auto ko, parang may nakalagay na kung ano sa batok at 2 braso ko. Nung una, akala ko sapot, kaya pinapagpagan ko lang yung braso ko. Pero all throughout ng biyahe namin, hindi nawawala yung kung anumang bagay na nasa batok at braso ko. Nakakairita na. Panay tapik ko noon sa likod at 2 braso ko talaga. Pero after naming mag-bar, maayos naman na kaming nakauwi. Kinabukasan, papunta ako sa school noon. Sabi ng janitor sa parking na napadaan, "Ma'am, flat po kayo." Pasakay na ako noon sa auto. Pag-check ko, aba talagang flat nga yung unahang kulong, sa may right side. Mabuti na lang at wala kaming klase noon. Consultation lang sa prof. At buti rin, maaga akong bumaba noon. Naipaayos ko pa yung gulong ko. Sabi nung nagbo-vulcanize, nawala lang daw yung pin, kaya sumingaw yung hangin. Pero
Naalala kong bago kami umalis nung gabi, pinahanginan ko pa yon at nakatakbo naman ng maayos yung auto. Maayos ko rin naman tong naimaneho. Nag-send ako ng picture ng gulong ko kay Mark. Sabi niya, naghahanap raw siya ng pangontra dahil mukhang nagalit daw yung nilalang sa akin at ginagawan daw ng paraan para hindi magamit yung sasakyan papunta. Wala namang ibang nangyari nung araw na yon. Pero kinabukasan, napamura ako sa galit at gigil nun. May schedule presentation kami nun sa school. Sakto lang yung oras ng baba ko sa parking dahil kampante ako na kakacheck ko lang lahat ng gulong. Pero pagtingin ko, paglapit ko rito, nakita kong yung hulihang gulong naman sa right side yung flat. Dinalian ko yung pagpapavulcanize nun dahil ayokong malate. Tinanong ko yung nagbuvulcanize kung saan ka ko yung butas kasi baka may nantitrip sa sasakyan ko. Naalala ko pang sinabihan ko yung guard noon na tignan yung CCTV. Kako kung may nantitrip sa auto ko. Pero laking gulat ko nung sabihin sa akin nung nagbuvulcanize na nasira daw yung pin ng gulong kaya sumingaw daw yung hangin. Pero wala naman daw butas. Sumingaw lang. Pero yung pagka-flat niya, parang pumutok na lobo. Parehong-pareho yung itsura nun sa naon ng gulong na na-flat. Binilisan ko ng makasakay nun matapos maayos yung gulong. Pagkasakay ko, nagmura ako ng sobrang lakas. Kinausap ko yung kung sino mang namemeste sa akin. Sabi ko, "Hoy put na mo! Tigil-tigilan mo ko ha. May importanteng lakad ako ngayon kaysa dyan sa kagaguhang plano mo. Kung ano man yung gusto mong gawin, bahala ka na. Labas na ako dyan. Wag na wag mo na akong idadamay dyan. Simula ngayon, bahala ka na. Tigilan mo na ako." At simula nga po nun, Boss Kira, wala na po akong na-experience na nakakakilabot. Nakakalungkot na iniwasan ko rin po muna nun si Nina at Mark. Ayoko lang po kasi talaga na madamay. Marami po kasi akong ginagawa bukod sa pag-aaral ko. Kaya naman, inilabas ko na lang po muna yung sarili ko na masangkot sa kahit anong kamalasan. Nung nag-set po ulit ng date si Mark papunta sa manggagamot, hindi na po muna ako sumagot. Sir Kira, salamat po pala. Napakinggan ko na kanina yung story na sinend ko nung una. Ito po yung recent experience ko. Medyo mahaba. Super fresh pa kasi, kaya detalyado. Yung mga names po dyan, hindi po totoong pangalan nila. Para na rin sa privacy nila. Kayo na lang pong bahalang mag-ayos. Gusto ko na lang rin pong kalimutan. Kaya this would be the last time na isi-share ko to. Thank you po.